Maliit na niya ang nagsabi, nahanap na niya si Song Fei. Ang koordinato ay 3,866, 10.527, ngunit hindi niya matitiyak na hindi sila gumalaw nang dumating si Anyu doon. Maaaring lumipat na sila sa ibang lugar. Magkaibigan ka sa akin, subaybayan mo sila at i-update mo ako sa sitwasyon. Nag-aalala si maliit na niya, hanggang kailan mo ako kailangang subaybayan? Kung matagal, sasabihin ko kay Qin Feng na sandali lang ito, sabi niya, tapos dali-dali siyang bumaba. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na si Qin Feng sa bangin na yon. Biglang kumislap ang ilaw mula sa kanya. Nang makarating siya sa isang puno, bigla siyang huminto, nagtataka si maliit na niya, hoy, bakit ka hihinto? Lumapit si Qin Feng sa puno na may kakaibang marka sa itaas. Sinabi niya kay maliit na niya, tulungan mo ako, hanapin mo kung may iba pang malalaking puno na ganito sa paligid. Naguluhan si maliit na niya, sige. Pagkatapos ay sinabi niya, Dailaw, may isang puno na 100 metro ang layo mula sa iyo, at isa pang puno na 100 metro naman sa kaliwa. Sa puntong ito, inilagay ni Qin Feng ang kanyang kamay sa marka sa puno, at naglabas ito ng kakaibang liwanag. Tinanong ni maliit na niya, ano ang markang iyon? Sumagot si Qin Feng, hulaan mo. Sa paligid ni Qin Feng, ang mga sinag ng ilaw ay bumuo ng isang tatsulok. Sa gitna nito ay lumitaw ang isang gintong kayamanan, napamangha si maliit na niya, ito ay isang gintong kayamanan. Namangha si Qin Feng, hindi ko inasahan na sa bayan ng mga baguhan ay pagpalain tayo ng mga sinaunang Diyos, napakapalad, may lumitaw pang gintong kayamanan. Ang biyaya mula sa mga sinaunang Diyos ay maaaring lumitaw kahit saan sa banal na lupain. May mga kakaibang marka na lilitaw sa isang tiyak na lugar at kapag na-activate lahat, mabubuksan ang biyaya. Ang ilan ay naglalaman ng mga malalakas na halimaw, ang iba ay may mga gintong kayamanan, at may mga espesyal pang gintong kayamanan. Napangiti si maliit na niya, Dailaw, napakaswerte mo, ang gintong kayamanang ito ay maaaring ibenta sa halagang 1,000 araw na buhay na maaaring ipagpalit. Lumapit si Qin Feng sa gintong kayamanan at nag-isip, tama halos ang hula niya sa nakaraang pagkakataon, sa panahong ito. Ang ratio ng pagbili at pagbebenta ng buhay na maaaring ipagpalit sa totoong buhay ay 1:1,000. Ito ay unang araw pa lamang, sa ikalawang araw tataas ito sa 1 sa 50,000. Nag-isip din si maliit na niya, habang pinapadulas ni Dailaw ang mga marka. Kailangan kong tandaan ito, sa kakayahan ko sa paghahanap, maaaring matuklasan ko ito sa hinaharap. Binata, nabuksan mo ang gintong kayamanan. Nakatanggap ka ng gintong skill book, Curse Flower. Nagtataka si Qin Feng, ano ba itong Curse Flower na skill? Binata, nabuksan mo ang gintong kayamanan. Nakatanggap ka ng gintong skill book, Curse Flower. Nagtataka si Qin Feng, ano ba itong Curse Flower na skill? Binata, Curse Flower, gintong antas, isang multi-target skill na kapag ginamit sa loob ng 15 segundo sa isang manlalaro, pagkatapos mamatay, ang Curse Flower ay lalago sa katawan ng kalaban. Patuloy nitong hugutin ang buhay na maaaring ipagpalit ng target hanggang maubos ito, walang cooldown. Wow, isang napakalakas na skill, narinig ko ito sa nakaraang pagkakataon. Ang pangalan ng skill ay Curse Flower, bagay naman. Sa skill na ito, kailangan mo lang patayin ang isang manlalaro at protektahan ang bangkay. Kukunin ng Curse Flower ang lahat ng buhay na maaaring ipagpalit mula sa kanila. Malapit nang matapos ang gintong panahon ni Song Fei, kailangan kong patayin siya hanggang sa ma-log out siya. Pagkatapos ay mabilis akong mag-level up sa level 1-0 para mailipat ang mga ito sa totoong mundo. At tuluyang sirain siya doon, naisip niya habang nagsisimulang kumilos. Sa kabilang banda, si Song Fei at ang kanyang mga tagahanga ay nakikipaglaban sa boss. Matapos patayin ang isang boss, naisip ni Song Fei, malayo na tayo, siguro hindi na tayo susundan ng madilim na tao na yon. Ninakaw niya sa akin ang isang silver boss at pinatay ako ng 2 beses. Sapat na yon, hindi na siya susundan hanggang dito, tama ba? Naging malisyoso ang kanyang mukha. Pagkatapos kong mag-level up dito, babalikan ko siya para ayusin ang utang na loob, madilim na tao. Sumigaw ang chubby girl na mage, Song Fei, tingnan mo, may mga tao na umaatake sa boss sa kabilang dako. Pinukaw ni Song Fei ang kanyang damdamin, naku, mga tagahanga yata iyon ng madilim na tao.
Galit na sumigaw ang chubby girl, ano? Mga tagahanga ng tarantadong iyon? Agad na nagalit ang grupo ng mga tagahanga, mga tarantadong insekto lang sila na gusto lang tulungan siyang mag-level up. Mga kapatid, salubungin natin sila, huwag nating hayaang makaapekto sila sa tagumpay ni Song Fei sa leaderboard. Nang makita ang mga tagahanga, natuwa ang binata na may kalasad. Ayos, may dumating na tulong, kamusta mga kasama, malapit nang maubos ang buhay ng boss, patayin natin ito ng sabay-sabay. Ngunit ang sumagot sa kanya ay isang palo sa mukha. Isang buong lakas na palo mula sa galit na chubby girl. Nagulat ang mga kasama, dailaw, ano ang ginagawa nyo? Nagsisinungaling ba kayo? Ang chubby girl at ang iba pa ay puno ng galit, ito ang kapalaran ng mga tagahanga ng madilim na tao. Sabi ng babae, ano? Madilim? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Sagot naman ay mga palaso na tumama sa kanyang mga mata at bibig. Nagulat ang isa pa, mag-ingat. Sabi ng matapang na sniper girl, maging nangunguna at lumayo ng malayo, linisin ang mga madilim na tao at mga halimaw dito. Malawak ang langit, tapat ang puso, ang pag-ibig ay lumilipad hanggang sa dulo ng buhay, at ang mga palaso ay lumipad patungo sa halimaw at sa tao. Agad na nawasak ang halimaw at ang tao. Tuwang-tuwa si Song Fei sa mga nakuha niyang gamit, salamat mahal kong pamilya. Halos mapahamak ako dahil sa mga tagahanga ng madilim na tao, hindi ko inasahan na sila ay mapanlinlang at malupit. Sumagot ang mga tagahanga, hindi mo kailangang magpasalamat, kahit saan man kami pumunta, palagi naming iniisip si Song Fei. Dumating na si Qin Feng mula sa malayo at nakita ang grupo na masayang nagdiriwang. Agad niyang ginamit ang kanyang invisibility shield. Narinig ang boses ni Qin Feng, Song Fei, siya. Napangitim ang mga tagahanga at nagulat. Nagulat si Song Fei at gustong lumingon. Narinig ang boses ni Qin Feng, Song Fei, siya. Napangitim ang mga tagahanga at nagulat. Nagulat si Song Fei at gustong lumingon. Ngunit bago pa siya makakita, naputol na ang kanyang ulo, narinig muli ang boses ni Qin Feng, patay na siya. Nagsigawan ang mga tagahanga, kaka. Unti-unting lumitaw si Qin Feng. Agad niyang ginamit ang bagong skill, Curse Flower. Isang pulang bulaklak ang sumibol mula sa leeg ni Song Fei. Natakot ang grupo, ano yon? Lumipat ang eksena sa spawn point, muling nabuhay si Song Fei doon. Galit niyang sinabi, madilim na tao, may sakit ka ba? Bakit mo ako tinatarget? Dahil marami akong mga babae sa paligid. Naiinggit ka ba? Tarantado, sigurado akong dahil sa akin ito. Baka ang babaeng sinusuyo niya ay tagahanga ko rin. Pero ano ang kinalaman ko dyan? Unti-unting bumababa ang kanyang buhay na maaaring ipagpalit, 400, 300 at 70, 380, 370. Unti-unting bumababa ang kanyang buhay na maaaring ipagpalit, 400, 300 at 70, 380, 370. Bakit ang buhay ko ay hindi pa umaabot sa 400 araw at patuloy na bumababa? Ano ba ito? May ganitong parusa ba kapag namatay? Sa puntong iyon, muling nabuhay ang mga tagahanga niya. Nagsigawan sila, kaka, hindi maganda kapag ginamit ng madilim na tao ang skill niya. May pulang bulaklak na parang dugo na lumilitaw sa katawan ni Kaka, parang sumisipsip ito ng isang bagay mula kay Kaka. Nagulat si Song Fei, ano? May bulaklak na tumutubo sa bangkay ko. At sinisipsip nito ang buhay ko. Ipinakita ng system, 350, 340, 330. Nag-isip si Song Fei, tarantadong madilim na tao, napakasama mo, gusto mo bang patayin ako? Oplay, kung mapatay pa ako, mawawala na ang buhay ko. Sabi niya sa mga tagahanga, mga kasama, mag-oplay muna tayo, babalik ako sa totoong mundo para bumili ng buhay, tapos babalik para tapusin ang gamit, pagkatapos ay lalaban tayo ng buo. Lana ang buhay ko. Sabi niya sa mga tagahanga, mga kasama, mag-oplay muna tayo, babalik ako sa totoong mundo para bumili ng buhay, tapos babalik para tapusin ang gamit, pagkatapos ay lalaban tayo ng buo. Lahat sila ay nag-armas, tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, at muling hinarap si Song Fei.
Sumang-ayon ang grupo, saan ka man pumunta, andito kami. Ngumiti si Song Fei, hintayin mo lang, madilim na tao, hindi pa tapos ang laban natin. Kailangan kong mag-ensayo ng mahigit 2 taon na hindi madali bago ko nakuha ang resulta tulad ng ngayon. Hindi ako naniniwala na gamit ang pera ay hindi kita mapapatay. Sa kabilang banda, ang mga bulaklak ng salita ay tumutubo sa buong katawan ng mga tao roon. Mula doon, kinokolekta rin ni Qin Feng ang mga maaring ipagpalit na haba ng buhay. Dahil sa sobrang dami ng mga napatay na manlalaro, ang kasalukuyang antas ng pagpatay ay nasa ika-4 na antas. At kapag namatay, mawawala ang 76.7% ng kasalukuyang haba ng buhay. Hindi pinansin ni Qin Feng ang abiso at nagsabi, may dagdag na 1,000 araw na haba ng buhay, talagang napatay ng grupo ni Song Fei ang mga halimaw. Pero ngayon ay huminto na ang pagsipsip, mukhang offline na ang grupo ni Song Fei. Sa itaas, sa pamamagitan ng maliit na ibon, patuloy na nagmamasid si maliit na niya. Tahimik niyang iniisip, ito talaga ang lakas ng kadiliman. Ang nangungunang tao sa pila, totoong nakakatakot. Tiningnan ni Qin Feng at tinanong, maliit na niya, offline na ba si Song Fei? Sagot ni maliit na niya, siya at ang mga tagahanga niya ay offline na. Pinaalalahanan ni Qin Feng, mag-ingat ka, kapag online siya, ipaalam mo sa akin. Mahina ang hangin, kung ganoon, maaari na ba akong umalis ngayon? Sabi ni Qin Feng, sandali, may isang gintong kasanayan ako para sa mga pastor, isang set ng espada, gusto mo ba ito? Sabi ni Qin Feng, sandali, may isang gintong kasanayan ako para sa mga pastor, isang set ng espada, gusto mo ba ito? Nagniningning ang mga mata ni maliit na niya, gusto ko, gusto ko. Sabi ni Qin Feng, bumalik ka sa maliit na bayan, hintayin mo ako, sige. Sa bayan ng Duan. Ibinigay ni Qin Feng ang aklat ng kasanayan kay maliit na niya. Ang aklat na ito ay may halagang katumbas ng 500 araw na haba ng buhay na maaaring ipagpalit. Pero kailangan lang niyang mangako ng isang bagay sa akin, kaya ibebenta ko ito sa kanya sa kalahating presyo. Naisip ni maliit na niya ang isang bagay, dailaw, hindi ko ibebenta ang aking sarili. Wala nang magawa si Qin Feng sa pag-isip na yon. Anong klaseng pag-isip yon? Sinabi niya, pumayag kang sumali sa isang grupo. At maging pangmatagalang tagapagpagaling nila. Napahinga si maliit na niya, sige, pero kung sobrang hina nila, iulat ko ito kay Dailaw. Napahinga si maliit na niya, sige, pero kung sobrang hina nila, iulat ko ito kay Dailaw. Sabi ni Qin Feng, hindi naman ganoon, maganda ang lakas nila, nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Sa kabilang banda, ginamit na ni Wang Meng ang 4 na mabilis na pagpatay sa isang halimaw. Sa puntong ito, buong katawan niya ay lason na, huminga siya ng maluwag, ayos, tapos na rin. Pagkatapos ay sinabi niya, dali, Qin Xiaoyu, tanggalin mo ang lason ko. Naguluhan si Qin Xiaoyu, tanggalin ang lason. Nagmadali si Wang Meng, lahat tayo ay may kasanayan sa pagtanggal ng lason, dali, hindi ko na kaya. Naiintindihan na ni Qin Xiaoyu, nakita ko na ang kasanayang ito. Nagkamali siya, tinamaan niya ang puno imbes na ang lason. Agad na umubo ng dugo si Wang Meng, natakot din si Li sa tabi at umatras. Nag-iyak si Qin Xiaoyu, pasensya na, nagkamali akong bitawan. Nag-alala ang lahat at tinawag si Anyu, kaya dinala si Wang Meng pabalik sa bayan ng mabilis. Sa bayan, pinipilit ng lahat na pakainin si Wang Meng. Naiinis siya at iniisip, kailangan kong palitan ang tagapag-alaga. Pero saan ako makakahanap ng profesional na tagapag-alaga ngayon? Ang mga magagaling ay napunta na sa ibang grupo. Sa kabilang banda, masaya si Qin Xiaoyu, hindi naman ganoon kahirap ang paglalaro. Madali lang at nasa ika-4 na antas na ako, maganda, kung magpapatuloy lang ako. Makikita ko rin si Song Fei. Dumating ang mensahe mula kay Qin Feng, Wang Meng, may isang tao ako dito. Isang tagapaglingkod na may nakatagong profesional na kakayahan, hindi siya mahina, gusto ba ng grupo mo? Kalma si Wang Meng at sinabi, Dailaw, sinabi mo na hindi siya mahina, ibig sabihin ay hindi siya pangkaraniwan. Kalma si Wang Meng at sinabi, Dailaw, sinabi mo na hindi siya mahina, ibig sabihin ay hindi siya pangkaraniwan. Kung ganoon, walang problema. Sabi ni Qin Feng, sige, nasa maliit na bayan siya, kakaunti lang ang tao dito na nagfa-farm. Lumipat na kayo rito, maggrupo tayo para mag-level up.
Naiintindihan ni Wang Meng. Walang problema, darating kami agad, napakaraming manlalaro sa maliit na bayan, kaya iniisip naming lumipat sa ibang lugar para mag-level up. Continuation, iniisip naming lumipat sa ibang lugar para mag-level up. Tumingin siya kay Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu, sobrang dami ng tao dito, kailangan nating pumunta sa lugar na may mas mataas na antas para mag-level up. Delikado na ang antas mo ngayon, kaya hindi ka namin madadala. Nagulat si Qin Xiaoyu. Pero iniisip niya na kaya pa niya. Hindi pa siya nakapagsalita ng tumakbo na si Wang Meng, hindi na kaya ang oras, dali na. Dito, kailangan nating pumunta sa lugar na may mas mataas na antas para mag-level up. Delikado na ang antas mo ngayon, kaya hindi ka namin madadala. Nagulat si Qin Xiaoyu pero iniisip niya na kaya pa niya. Hindi pa siya nakapagsalita ng tumakbo na si Wang Meng, hindi na kaya ang oras, dali na. Qin Xiaoyu, alagaan mo ang sarili mo, natigilan si Qin Xiaoyu. Iniisip niya, mga salbahe, kung gusto nila akong iwan, sabihin na lang ng diretsyo, bakit pa magbibigay ng dahilan? Iyan sapat na ang pagtitiis ko, hahanapin ko si Dailao ng kadiliman para dalhin ako. Sa kabilang banda, nakipagkita na si Wang Meng kay Qin Feng, Dailao. Pagkatapos ay ibinigay ni Wang Meng kay Qin Feng ang 800 araw na haba ng buhay at sinabi. Ito ang haba ng buhay para sa pagbili ng kagamitan noong nakaraan, kulang pa ako ng 500 araw. Mamaya, darating si Anyu para ibigay sa iyo, mahirap talagang kumita ng haba ng buhay sa larong ito. Iniisip ni Qin Feng, Anyu, baka si Anyu ngayon, tapos sinabi niya, sige, ito si Xiaxu Chen. Ang pangalan niya ay Wang Meng, magpakilala kayo. Biglang may narinig na tinig, Wang Meng, nandito na ako. Isang babae na may pangalan na tagapagtaguyod ng katarungan. Nakita ni Qin Feng siya at naisip, talaga nga si Anyu iyon, sa laro ay may pangalang tagapagtaguyod ng katarungan, ang tanging nakatagong propesyon sa laro, isang espada. Isa siya. Isang babae na may pangalan na tagapagtaguyod ng katarungan. Nakita ni Qin Feng siya at naisip, talaga nga si Anyu iyon, sa laro ay may pangalang tagapagtaguyod ng katarungan. Ang tanging nakatagong propesyon sa laro, isang espada. Isa siya sa 20 pinakamalalakas sa nakaraang buhay, isa sa mga pangunahing pinuno ng gobyerno ng Daxia. At bangungot ng maraming kaaway mula sa ibang bansa. Lumapit si Anyu at kinamayan si Qin Feng, Dailaw ng kadiliman. Wow, masaya akong makilala ka, ako si Anyu, tagahanga kita, sumagot si Qin Feng. Kumusta, naisip niya, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang malakas na manlalaro sa larong Shen Lingyongbo. Na may ranggo na mas mataas pa kaysa sa akin noong nakaraang buhay. Sabi ni Anyu, Dailaw ng kadiliman, mabilis ang pag-unlad mo, may problema ka ba? Dati akong nagbibiro na baka ikaw ay tao na naglakbay sa oras o muling isinilang, hehe. Iniisip pa rin ni Qin Feng, pero ayon sa alaala ko noong nakaraang buhay, hindi kasama si Anyu sa grupo ni Wang Meng. Mukhang si Anyu ay kumakatawan sa mga opisyal ng lungsod ng Jianghai para bumili ng maraming haba ng buhay na maaaring ipagpalit. Ang espada niya ay may malakas na kakayahan sa pagtitiis, kaya't ang gobyerno ay tiwala sa kanya. Sabi pa ni Anyu, Dailaw, kung may kailangan kayo, ibenta lang sa amin, kukunin namin lahat. Bukod dito, ang haba ng buhay ng gobyerno ng Jianghai ay nasa akin, hindi mo ako papatayin, di ba? Sagot ni Qin Feng, hindi ko kailangan ng ganoon, ang kooperasyon natin ay kapwa kapaki-pakinabang. Tumawa si Anyu, hehe, alam kong matalino ka, Dailaw. Tumawa rin si Qin Feng sa loob, haha, bawat salita ay may halong kasakiman. Totoo nga ang mga sabi-sabi, sa labas ay tila inosente si Anyu pero sa totoo ay napakatalino. Gumagamit siya ng matitibay na pamamaraan, siya na ngayon ang tagapamagitan ko sa gobyerno ng Daxia, kaya nakatipid ako ng maraming lakas.